Tiningnan siya ni Lasho at tinanong, sino ka ba talaga sa kanya? Bumuntong hininga ng bahagya si Pan Lijan. Hindi na ako naging miyembro ng pamilya Pan mahigit 200 taon na ang nakalipas. Ang pahayag na ito ay parang hindi direktang pag-amin. Hindi na nagpumilit si Lasho, sapat na sa kanya ang makumpirma na may relasyon si Pan Zong at siya. Ang mga detalye ng kanilang koneksyon, maging ito man ay pampamilya o iba pa, ay hindi mahalaga. Kaya, pumunta ka sa Evil Sky Pavilion para lang makita siya. Tumango si Pan Lijan, hindi na ipinapakita ang dati niyang walang pakialam na ugali. Wala na akong maraming araw na natitira, isang maliit na hiling bago ako mamatay. Pagkatapos ay nilinaw ni Lasho ang kanyang posisyon. Evil Sky Pavilion, maaari kang lohikal na pumunta upang iligtas si Pan Zong. Nanigas si Pan Lijan sa kinatatayuan niya. Hindi man lang sumagi sa isip niya ang ideyang iyon. Kahit na umalis siya sa Clarity Sect daan-daang taon na ang nakalipas, sa paningin ng labas na mundo, palagi siyang itinuturing na pinakamataas na master ng Clarity Sect, at marami ang naghihintay sa kanyang pagbabalik. Ang pagsali sa Evil Sky Pavilion, hindi ba iyon magpapatawa sa kanya sa mundo ng paglilinang? Higit sa lahat, dahil halos wala na ang kanyang paglilinang, ano ang nakita sa kanya ng Evil Sky Pavilion? Tila nababasa ang kanyang iniisip, naghagi si Lasho ng isa pang bomba. Mayroon akong isang piraso ng itim na magnolia sa aking pag-aari. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Pan Lijan, at tumingala siya sa kalmadong mukha ni Lasho. Pumunta siya upang makilibre sa pagkain at inumin, nagpaplanong umalis pagkatapos. Ngunit ngayon tila nakilibre siya patungo sa isang obligasyon. Para siyang hinihikayat. Ang itim na magnolia na pag-aari ni Lasho, na nakuha mula kay Chi Yuan, ay naging kapaki-pakinabang ngayon. Bagamat hindi lubos na maibabalik ng itim na magnolia ang kanyang paglilinang, maaari nitong ibalik ang halos 20 hanggang 30% nito. Para sa isang cultivator, ang kahalagahan ng paglilinang ay maliwanag. Hindi ako naniniwalang hindi ka matutukso. Upang mapanatili ang kanyang orihinal na pagkakakilanlan at katayuan, ang tanging kailangan niya ay huwag umalis sa Clarity Sect. Dahil pinili niyang umalis sa Clarity Sect, kahit na ito ay bigla ang desisyon na dulot ng pagmamalaki, nangangahulugan itong gumuhit na siya ng linya sa kanyang nakaraan. Ngayon, dahil nasa panganib si Pan Zong, malamang na hindi na niya masyadong pakialaman ang pananaw ng labas na mundo sa kanyang pagbabago ng pagkakakilanlan. Sa sandaling iyon, tumakbo si CIU Honor mula sa Evil Sky Pavilion. Master, dumating na po ang pangatlong kapatid. Huwag kang magmadali. Kung pagod ang kapatid mo, hayaan mo siyang magpahinga. Sumuko, pumalakpak si Pan Lijan at nagtaas ng hinlalaki kay Lasho. Mas matalas nga ang matanda. Wala akong laban sa iyo. Sapat na ba ang alak? Sapat na. 100 taong gulang na serbesa. 100 taong gulang na serbesa. Kung gayon, tumango nang may kasiyahan si Lasho. Magpadala ka ng mensahe kay Elder Hua. Pupunta ako sa baybayin ng Slender West Lake. Ang desisyon ni Lasho na magtungo sa Slender West Lake ay hindi lamang para kay Pan Zong. Dahil hinahabol ng Underworld Sect ang Clarity Sect, maaaring lumitaw din si Yu Jinghai sa baybayin ng lawa. Ito ay isang mahusay na pagkakataon. Ang pinatibay na bersyon ng mga card na panggapos sa hola sa kanyang kamay ay espesyal na inihanda para sa mga taksil na disipulo. Nang akmang susundin na ni CIU Honor ang utos at aalis na, ang desisyon ni Pan Zong na iwanan ang itim na anino ay kumislap sa malapit, parang multo sa bigla nitong paglitaw. Hindi na kailangang pumunta si Elder Hua. Gusto kong tingnan ito mismo. Sandaling natigilan si CIU Honor. Pan Shou, medyo naguguluhan siya, nakakaramdam ng kakaiba sa taong ito. Kung hindi dahil sa kakayahan ng kanyang master na kontrolin siya, mas gugustuhin ni CIU Honor na lumayo sa kanya hanggat maaari. Nakasuot ng itim na maskara, umiling si Pan Shou nang may malalim na mga mata. Patay na si Pan Shou, tanging si Leng Lasho na lamang ang nasa mundong ito. Maingat na tumabi si CIU Honor, bahagyang inilalabas ang kanyang dila. Nang marinig ang pangalang Leng Lasho, tila hindi makapaniwala si Pan Lid Ian. Ikaw ba ang Leng Lasho na unang ranggo sa Blacklist 300 taon na ang nakalipas?
Nanatiling tahimik si Leng Lasho, hindi tumatanggi ni kumukumpirma. Itinagol ng maskara ang kanyang mga ekspresyon, ngunit ang kanyang poster ay nagpahiwatig ng malinaw na mensahe. Matanda, alam mo na ngayon kung sino ang tunay na bata rito, hindi ba? Dahan-daang tumanggo si Panlid iyan. Hindi masama, hindi masama. Ang kanyang mga komento ay tila malabo, mahirap sabihin kung ito ba ay papuri o panunuya. Bumuntong hininga si Leng Lasho, bata at ignorante. Hindi ako bababa sa iyong antas. Bumuntong hininga si CIU Honor at nagpakilala. Hindi rin siya bata, lolo ni Pan Zong, ang pinakamataas na master ng Clarity Sect. Sumulyap si Leng Lasho sa gilid. Kung siya man ang lolo ni Pan Zong o hindi ay isang bagay. Ngunit ang pagkilala sa kanya bilang pinakamataas na master ng Clarity Sect ay kinikilala nga ng mundo ng paglilinang. Isa siyang henyo sa paglilinang noong kanyang panahon, kasabayan niya. Hindi ito itinanggi ni Panlid iyan, bagamat ipinakita ng kanyang anyo ang kanyang edad at bahagya siyang nakayuko. Hindi mahalaga ang mga detalyeng ito. Ang mahalaga ay ang aura na nagpapahiwatig ng kanyang nakaraang kaluwalhatian. Kung ikukumpara ang kanilang nakaraan, wala ni isa sa kanila ang mas bata sa isa. Binasag ni Lasho ang katahimikan. Leng Lasho, hindi pa lubos na gumagaling ang iyong mga sugat. Mga 40% pa lang ang nakakabawi. Balak mo pa rin bang pumunta sa baybayin ng Slender West Lake? May kumpiyansang tumugon si Leng Lasho. Pakiusap, pahintulutan ninyo ako, Pavilion Master. Bagamat sugatan si Leng Lasho, sapat na ito para sa sariling proteksyon. Sapat para sa iyong sariling proteksyon, marahil. Ngunit sino ba ang magpoprotekta sa akin? Si Wow Wow ay isang eksperto na nakatuon sa pag-aaral ng pamamaraan ng pag-urong ng pagong. Maaaring protektahan ang Cloud-Kersang Flying Chariot sa mga kritikal na sandali. Bagamat malakas si Leng Lasho, ang kanyang malubhang mga sugat ay hindi magiging malaking tulong sa misyong ito at maaaring maging pabigat pa nga. Gusto mo bang makita si Moki? Bahagyang yumukod si Leng Lasho, hindi tumatanggi ni kumukumpirma. Malinaw na talagang kinamumuhian ni Leng Lasho si Moki. Bumuntong hininga si Panlidian. Ang maaari ko na lang gawin ngayon ay panoorin ang palabas. Dahil wala na siyang anumang paglilinang, maaari lamang niyang obserbahan ang labanan bilang isang tagapanood. Hindi nagtagal, umalis ang Cloud-Kersang Flying Chariot mula sa Evil Sky Pavilion. Si Duan Muxing ang nasa Taiman. Pabago-bago ang lipad ng chariot. Pataas, pababa, malayo sa matatag. Kamot ulo na humingi ng paumanhin si Duan Muxing. Unang beses ko po ito. Huwag po kayong masyadong mahigpit. Hindi na matiis, pumasok si Leng Lasho upang patatagin ang chariot, at saka lamang ito nagsimulang kuminis. Nagbigay ng gabay si Lasho kay Duan Muxing. Siguraduhing pantay ang distribusyon ng primal na enerhiya. Panatilihing matatag ang Taiman, tumingin ng diretsyo sa unahan, at ayusin ang ritmo ng naaayon. Sa ilalim ng tagubili ni Lasho, bahagyang napatitag ni Duan Muxing ang chariot, ngunit malayo pa rin ito sa maayos na paglalakbay. Hindi ito maiiwasan. Hindi lahat ay angkop para sa gawaing ito. Dahil nararamdaman ni Duan Muxing ang presyon ng pagmamasid ng ilang kahangahangang figure, hindi niya maiwasang bamulong. Talagang namimiss ko si Ming Shiren ngayon. Pagkalipas ng isang oras, sa Slender West Villa sa pampang ng Slender West Lake, nakaupo sa pagmumuni-muni si Moki, ang pinuno ng Clarity Sect, na mukhang labis na pagod. Nahuli na ba natin si Pan Zong? Sa kanyang tanong, mabilis na tumugon ang isang disipulo, masyadong tuso si Pan Zong. Sinusundan namin siya, ngunit hindi pa rin namin siya nahuhuli. Dagdag pa, dahil walang humpay ang pagtugis sa amin ng Underworld Sect, hindi kami nang ahas na maghanap. Nang padalos-dalos, kumislap ang galit sa mukha ni Moki. Samobra na si Yu Zhenghai. Ang labanan sa Anyang City ay nakagulo sa aking mga plano. Ngayon, ang pag-atake ni Yu Zhenghai sa Clarity Sect ay lubos na nakagulat sa amin, sinira ang lahat ng 7 tuktok ng aming sekta. Maliban sa akin, 100 tapat na disipulo na lang. Yumukod ang disipulo at sinabi, pakiusap, pinuno ng sekta, pakalmihan ninyo ang inyong galit. Sa pormasyong itinayo ni Molly sa paligid ng Slender West Lake,
hindi mangangahas si Yu Zhenghai na basta-basta manghimasok. Bukod dito, hindi alam ng underworld sect na tumakas kami rito. Umiling si Moki nang may buntong hininga at nagtanong, mayroon bang mga sulat mula sa palasyo? Sumagot ang disipulo, sabi ni Master Moli, malapit nang magkaroon ng pagbabago. Maayos ang kalagayan ng ikalawang prinsipe sa palasyo. Bumigkas ng pagsang-ayon si Moki, dahan-daang tumayo sa kabila ng kanyang mga sugat. Kung hindi dahil sa malakas na kapangyarihang Sun Eco na nakasugat sa aking mga panloob na organo noong labanan, hindi ako magiging ganito kahabag-habag. Tama ang pinuno ng sekta. Mapalad si Yu Zhenghai na tumanggap ng tulong mula sa isang nakatataas. Noong labanang iyon sa Anyang, itinaboy ng malakas na kapangyarihang Lamayas, ang lahat. Siya ang unang naapektuhan, at labis siyang nagdusa. Nakakalungkot, hindi niya nakita ng malinaw kung sino ang naglabas ng kapangyarihang Sun Eco at kinailangan niyang tumakas ng madali. Pagdating sa labas ng villa, mas guminhawa ang pakiramdam ni Moki. Pagkatapos ay nagtanong ang isang disipulo, pinuno ng sekta, ngayong sumali na si Pan Zong sa Evil Sky Pavilion, nararapat ba nating hulihin siya? Bago pa makasagot si Moki, nagtanong ang isa pang disipulo, nararapat ba nating hulihin siya? Napakarami ng pinatay ni Yu Zhenghai, ang pinakamatandang disipulo ng Evil Sky Pavilion, mula sa Clarity Sect. Ang paghuli lamang kay Pan Zong ay malayong sapat. Bukod dito, traidor si Pan Zong sa Clarity Sect. Hindi kawalan ng kanyang kamatayan. Habang sila'y nagsasalita, dahan-daang lumitaw sa langit ang isang lumilipad na chariot ng Underworld Sect, na iwinawagayway ang bandila ng Underworld Sect sa hangin. Nakatayo si Hua Chongyang na nakapamewang, bumababa ang kanyang malakas na tinig at lumilikha ng mga alon sa buong Slender West Lake. Ang mga susunod sa akin ay uunlad. Ang mga sasalungat sa akin ay mamamatay. Moki, mas mabuti pang sumuko ka na lang. Huminga ng mabigat si Moki. Moki, mas mabuti pang sumuko ka na lang. Tumingin ng masama si Moki at mahigpit na inutusan ang kanyang mga disipulo. Huwag ninyo siyang pansinin. Kayang hadlangan ng mahiwagang porma sayon ang Underworld Sect. May kumpiyansang tumangala si Hua Chongyang. Moki, sa pagiging sunod sonyerin mo sa korte, dapat alam na ng Clarity Sect na darating ang araw na ito. Sumuko kayo ng mapayapa, at baka patawarin pa ng pinuno ng sekta ang buhay mo. Tumugon si Moki, Hua Chongyang, wala kang iba kundi aso ni Yu Zhenghai. Sinasamantala ng Underworld Sect ang kasawian ng iba at nangangahas na mayabang na gustong hulihin ako. Walang pakialam na sumagot si Hua Chongyang, ang isang walang tirahang Kirk ay maaari lamang magyabang sa salita. Kahit na narito ang hari ng langit mismo, hindi kanya mailigtas. Hindi na muling sumagot si Moki, ngunit bumaling siya upang tingnan ang natitirang mga disipulo ng Clarity Sect. Mayroon bang anumang balita mula sa 7 anak ng Clarity Sect? Nag-uulat sa pinuno ng sekta, hindi po nahuli ang 7 master at elder. Kinatatakutan ko po ang pinakamasama. Nakaramdam ng paninikip sa dibdib si Moki, at nag-atubiling magsalita. Kailan darating ang mga reinforcements mula sa palasyo? Naipaalam na po sa palasyo sa pamamagitan ng sulat na lumilipad, ngunit wala pa pong sagot. Pinuno ng sekta, bagamat makapangyarihan si Yu Zhenghai, mayroon siyang mga kahinaan. Sa halip na maging mga patay na poto, bakit hindi? Bago pa matapos ang disipulo, biglang napansin ng mga disipulo ng Clarity Sect ang isang kakaiba. Ang lumilipad na chariot na lumulutang sa himpapawid ay bumaling at tumakas. Naguguluhang nanood ang lahat, pinuno ng sekta, umatras na ang Underworld Sect. Mahusay. Matalino ang pinuno ng sekta. Wala si Hua Chongyang kundi isang bully na umaasa sa kapangyarihan ng iba. Sa sandaling ito, nawala kay Hua Chongyang ang lahat ng anyo ng kahanga-hangang presensya na mayroon siya kanina. Ganap na nagbago na para bang nalulumbay, nagtago siya sa lumilipad na chariot, ibinaling ito patimog upang tumakas. Moki, panalo ka. Sumusuko na ako. Column. Alam ng isang tao kung kailan dapat yumuko at kung kailan dapat tumayo. Sa ganitong mga pangyayari, mas mabuting bawiin ang mga salita. Tumakas na tayo.